I just would like to advise the Diskaya ko po, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. Pagbaba ninyo ngayon dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa iyong security dahil mag-asawang Diskaya, niyanig ang Kongreso. Grabe, gulat ang lahat. Magkakaroon ba ng paggiba? Halika, atin itong pag-usapan. At ang tanong, totoo ba? Una, isang simpleng kontraktor lang daw, walang kapangyarihan, walang impluensya. Pero bakit ngayon, lahat ng mata ay nakatutok sa mag-asawang Pacifico Curly Diskaya II at Sara Diskaya? Parang tahimik lang ang kanilang mundo noon, pero ngayon sila na ang sentro ng isang eskandalong pwedeng yumanig sa Kongreso. Ang simula ng usapan. Kickback daw, parang maliit na salita, pero ang bigat ng implikasyon, hindi raw sila makalapit sa mga proyekto kung hindi magbibigay ng porsyento. Sino raw ang mga tumatanggap? Mga kawani ng DPWH ang unang binanggit, mga regional director, district engineer, pati mga dating opisyal. Therefore, hindi ito basta reklamo ng kontraktor. Ito'y aligasyon na direktang tumutukoy sa sistema ng katiwalian. Isang congressman o ilang congressman pinagsabi na kaya ganito kalaki ang SOP na hiningi namin sa inyo, 25% to 30%. Dahil hindi lang sa congressman ito, hindi lang ito sa akin, kundi binibigyan namin si Congressman Saldico at saka si Speaker. Alam ba nyo kung ilang porsyento dito napupunta kay Speaker, ilang porsyento napupunta kay Saldico? 25% na ito? Wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldico at kay Speaker. Yun lang po narinig ko yung 25%. Pero wala na po akong idea sa iba. Ang mas nakakagulat, sa isang pagdinig ng Senado nitong Setyembre 8, sinabi mismo ni Curly, karamihan sa mga kawani ng DPWH ay paulit-ulit na ang delivery ng pera ay para kay Saldico at dapat at least 25%. Oo, 25% kickback, pero hindi lang doon nagtapos. Ang pangalan din ni House Speaker Martin Romualdez ay lang ulit ding lumutang. Pero teka, bakit daw binabanggit pa ng ibang kongresista ang pangalan niya bilang malapit na kaibigan? Ma-presume natin by this committee, you want to make us believe that yung 25% na binigay mo doon sa congressman, lahat yun mapupunta kay Saldico at kay Speaker o mayroong naiwan sa kanya? Narinig ko lang po sa bibig po ng mga kausap ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Sigurin mo ito dahil alam mo, this is not a laughing matter. Teka muna. This is not a laughing matter. Teka muna kasi baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. Pag tinatawagan din po ako, lagi din pong pinagmamayabang na pinahihingi na po sa taas. Kahit hindi sila lasing, ganun ang yes po, sinasabi. pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmamadali pa kami, halos makandara pa kami kung saan namin kukunin at uutangin. Pero sinasabi nila kaya ganito kataas, 25%, sabagat ibang bahagi nito ay napupunta kay ganito at saka kay ganito. Ang narinig ko po sa kanila ay sa 25 na yun, wala pa siya doon. Wala pa siya. So wala pa siya ron? Opo. Yun lang po narinig ko. Kung ano lang po ang narinig ko na 25, wala pa daw sila doon. Wala sila doon? Opo. Kay Speaker at kay Saldico lang yung 25? Yun pa ang narinig ko lang. Imposible. Ito ang mga pangalan na binanggit. Sa kanilang joint sworn statement, isinama ng mag-asawa ang mga pangalan. DPWH DAS 5 Regional Director, Ramon Ariola III, Director, Henry Alcantara, dating Bulacan 1st District Engineer, Robert Bernardo, USEC, Aristotel Ramos, District Engineer, Manny Bulusan, District Engineer din, Edgardo Pingol, District Engineer, Michael Rosaria, District Engineer. Kung pagbabasehan ito, hindi lang isang tao ang dapat panagot. Therefore, sistemang nakaugat na pala ang kanilang sinilip. At dito papasok ang pagbabaliktad ng eksena. Dati, tahimik lang ang mga Diskaya. Pero ngayon, sila mismo ang gustong maging state witness. Handa raw nilang isiwalat lahat ng kanilang nakita, lahat ng pangalan, lahat ng proseso. Pero kung totoo ito, ibig sabihin, hindi lang simpleng kontraktor ang may kasalanan, kundi mismo mga mambabatas at opisyal na dapat sana'y nagbabantay sa kaban ng bayan. Ang tanong na hindi maiiwasan, kung handa na silang magsalita, sino ang unang mahuhulog? Sino ang unang tatamaan? At hanggang saan naabot ang pagkakabuyang-yang ng sistemang ito? Therefore gulat ang lahat. Totoo ba ito? O baka naman isa lamang itong palabas para iligtas ang sarili
habang may mas malalaking piraso pang nakatago. Kung totoo ngang may paghihingi ng kickback, malinaw ang ugat, pera. Pero hindi simpleng pera lamang, kundi ang labis na paghangad nito. Sabi nga sa unang Timoteo 6 verse 10, "For the love of money is the root of all evil." Sa Tagalog, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya pala sa bawat proyekto, sa bawat delivery, sa bawat porsyento, nawawala ang tunay na serbisyo para sa bayan. Ang pagmamahal sa salapi ang nagtutulak sa tao na talikuran ang katotohanan, kaibigan. Ngayon ang mag-asawang Diskaya ay nagsasabing handa silang magsilbing state witness. Sila'y maglalantad ng katotohanan kahit na malagay sa panganib. Totoo ba ang lahat ng kanilang sinasabi o may bahid din ng kasinungalingan? Dito pumapasok ang paalala ng Kawikaan 12 verse 19. Ang mga labi na nagsasabi ng katotohanan ay nanatili magpakailanman, ngunit ang dila ng sinungaling ay sandali lamang. Kung tunay na katotohanan ang kanilang sinisiwalat, mananatili itong nakatala at magbubunga ng pagbabago. Pero kung kasinungalingan ang kanilang dala, madali itong mawawala at sila mismo ang babagsak. Sa dulo ng lahat ng ito, politika, pera, kapangyarihan. Isa lang ang tunay na tanong, saan tayo tatayo? Pwede tayong mahulog sa kasakiman ng mundo, pero kung tatayo tayo sa katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo, doon lang may katiyakan. 1:14 verse 6, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Ang mga pangalan ng tao ay maaaring mabahiran ng katiwalian. Mga sistema ng gobyerno ay maaaring mabuwag. Ngunit ang ating Panginoon Hesus sa bandang huli, siya lamang ang katotohanan na hindi matitinag. Kaya't ang hamon, huwag lang tayo mabigla sa headlines, huwag lang tayo mag-focus sa mga pangalan ng tao. Tumingin tayong higit sa ating Panginoon Hesus lamang na tanging ugat ng katotohanan at kaligtasan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo ng may kababaang loob. Pakalinisin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Patnubayan niyo po kami at tulungan na magkaroon ng pagbabago, hindi lamang sa aming mga puso, kundi sa pamayanan. Gabayan po, Panginoon, ang aming mga leaders at lahat, Panginoon, ng tao sa mundo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin, at gabayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.